Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, Nagbabalik si Ma'am Goldie G. Na-content ko ito kagabi, no? Si Ma'am Goldie G. So, marami nag-send sa akin ng link na si Ma'am Goldie G ay nagbabalik. So, meron siyang bagong video na nag-explore siya sa abandoned rest house daw. May nangyaring kababalaghan. Ako, uulitin ko na ha yung sinabi ko before. If maniniwala kayo dito sa video niya, go ahead. 100 support ko sa inyo. Maniwala kayo. Ako na yung nagsasabi, maniwala kayo sa video ni Goldie G. Now, kung masasaktan kayo sa sasabihin ko at nandito kayo, nanonood kayo sa akin, tiisin nyo. Ayokong ipagtabuyan kayo dahil choice nyong manood sa akin eh. Kayo ang pumili na pindutin nyo yung button. Ayoko sabihin yung katulad ng sinasabi na, kung ayaw mo panoorin, di wag mo akong panoorin. Ayoko nang ganun. Since nandito ka, nagpapasalamat ako na kahit aayawin mo yung sasabihin ko tungkol sa idol mo, nandito ka sa akin, ang pakiusap ko na lang, tiisin mo yung sasabihin ko. Kasi ako, sasabihin ko naman yung totoo. Yes, sasabihin ko yung totoo. Huwag kayong magagalit sa akin. Sasabihin ko yung totoo at kung ano yung tingin ko. Kasi channel ko ito eh. Sabi nila, huwag ka naman channel madaldal. Hindi, gusto ko lang magkaliwanagan tayo. Channel ko po ito, natural ang maririnig nyo yung gusto kong sabihin. Diba? Since kinlik nyo yung video ko, ako yung napapanood nyo, tiisin nyo yung sasabihin ko. Now, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba. Kalayaan nyo mag-comment sa baba. Hindi ko kayo pinipigilan. Pero pag may sinabi kayo sa akin, kalayaan ko ding sagutin yung mga sinabi nyo sa akin. Diba? Unfair kasi ang nangyayari. Alam nyo mga kababayan ko, wait lang ha, maglalabas lang ako ng sama ng loob sa mga busher ko. Diba? Ito, no, may ipapakita ako sa inyo dito. Pag si Kuya Red, ang nag-vlog, mga sinasabi nyo, to, pag si Kuya Red, di ba si Kuya Red yan, no? Si Dato Adlaw. Kamukha kasi ni Dato Adlaw eh. Sabi nyo dito, oh, pagka ano ba yung comment nyo dito? Oh. Bakit ka po nag-solo, Kuya Red? Sa ganyan lugar po, paano pag may umatake sa'yo dyan na madaming taong gubat? Wala po makakatulong sa inyo. Isipin mo sana pamilya mo na nag-aantay sa'yo ng malalakas rin po yung mga yan. Di ba? Yan ang ano nyo eh. Yan ang nakakasama ng loob eh. Pag si Kuya Red, kailangan may kasama siya. Ayan ang sinasabi. Oh. Dahil lang nga, paano ba to? Ba't hindi nabubuo? Meron pa yan. Pero alam nyo, pag ako yung mag-explore, mag-solo ka rin, bungo. Tingnan natin ang tapang mo, mag-solo ka rin, bungo. Wag yung may kasama, mag-solo ka naman dyan. Ba't pag ako kailangan mag-solo? Pag yung mga idol nyo, magsama ka, delikado niyan. Hindi nyo ba ako love? Tsaka isa pa mga kababayan ko, ang ginagawa ko kasi ay fact-finding. Pag fact-finding, kailangan ng may counter, magka-counterbalance or may check and balance sa mga naoobserbahan ko. Kapag katulad nun, pinapamalita na may umiiyak do sa ospital. Sabi ni Master Gala, may umiiyak. May narinig ako ngayon, umiyak. Sasabihin ko, hindi naman iyak yun eh. Aso yun sa labas. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Hindi pa rin kayo maniniwala nun. Kailangan may second witness. Aso yun, di ba? Oo, aso. Iko-confirm nung kasama ko. Mag-check kaming dalawa. Kasi alam nyo, pag nag-ghost hunting ka, punong-puno ng ng confirmation bias yan eh. May time na paniwalang-paniwala ako dun sa narinig ko. Di kung ano na lang sabihin ko, yun na lang magiging batayan natin. 'Di ba? At saka yung mga professionals na nagsasabi,
pag mag-ghost hunting ka, hindi pwede yung mag-isa, kailangan mayroon kang ng kasama. 'Di ba? Papakita ko sa inyo dito. Ba't hindi na Hindi lang para magkalinawan tayo. Tsaka sino nagsabi na pag mag-isa ka, sabi ganun, paano naman magpapakita? Ang dami-dami niya. Ba't yung mga idol nyo sila Aga si Ching ang dami din kasama? Pwede. Sila Boss Rino, 3 sila magkakasama, pwede rin. Pero pag ako, hindi pwede, kailangan mag-isa ako. Mag-alone challenge ka. Akala mo mga may patagong pera eh. Mag-alone challenge ka, pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganyan. Well, kahit duwag ka kasi, kaya hindi mo magawa. Kahit duwag ako, kahit hindi ako mag-solo, peke pa rin ang videos ng mga idol nyo. Hindi magbabago yon. Kahit nag-solo ako, tapos natakot ako, yun kasi ang gusto nyo, yung drama no? Yung drama kasi ang gusto nyo yung guys, oh my god, oh my god. Yun kasi ang gusto ng mga yung drama 'di ba? Pero nakakalimutan nyo, ang hinahanap natin ay yung truth, yung katotohanan. Hindi magpapakita yan pag madami kayo. Sino nagsabi? Expert ka ng paranormal para masabi mo yon? Anong pinagbatayan mo? Minsan nga sa group picture may nagpapakitang multo 'Di ba? Tapos kailangan mag-isa? Bullshit. 'Di ba? Sinabi ko, mali yung mali, hindi naman pala totoo yung kinikwento ng dating Ghost Hunter Hindi ka mag-solo, duwag ka kasi wala kang bayag. Kahit na wala akong bayag, hindi mo pa rin maitatanggi na mali-mali yung kinuwento ni Master Gala doon sa ospital. Tingnan mo Ghost hunting. Bago tayo pumunta kay Ma'am Goldie G. Sabing gano'n ng mga experts ayon sa source, no? Ang tanong ko kasi, kailangan ba solo mag-ghost hunting? No, ghost hunting is generally not recommended to be done solo. It's safer and more effective. Mas effective mag-imbestiga with a group of people. Having multiple people provides you extra eyes, may mga extrang tenga, and potentially a support system if something unexpected or dangerous happens. Sinong bugok ang nagsabi sa inyo na kailangan solo ang ghost hunting? Kasi ang habol nyo drama. Hindi yung totoo. 'Di ba? Nasanay kayo sa, oh my god, oh my god, oh my god. What the heck? What the heck? Wow! Next. So, proceed na tayo dito kay Ma'am Goldie G, no? So, ito yung video. 3 AM challenge daw dun sa abandoned rest house. So ngayon guys ay nandito tayo sa isang abandonadong rest house dito sa Bolinao, Pangasinan, and susubukan natin siyang i-explore ngayong gabi. At susubukan din natin gumawa ng ritual upang tumawag ng mga kaluluwang ligaw. Ayun, nagsasara yung pinto. May nakikita daw silang matanda, nag-aakyat baba. Pero yung pakiramdam ko dito sa taas, nung binibigkas ko yung orasyon, ay sumilip dito. Hindi ko alam kung habang nagre-ritual ako nakasilip na siya sa akin. Inilabutan ako. Positive yung sa positive side muna tayo. Excuse me. Sa positive side, kita nyo naman ang ganda ng quality ng video niya. Ang ganda ng editing. Itong video ni Goldie G. This video is based on our personal experience during an abandoned exploration and is intended for entertainment and educational purposes only. We secured entertainment.
Pero educational purpose, meaning nakaka-educate ang ginagawa mo dyan. O sige, papagpatuloy natin debunk. Pero pag nilagay niya na for entertainment purposes only, magbe-bail out ako. Pero may nilagay siya educational purposes eh. Anong i-educate natin sa viewers niyan? Kung paano gumawa ng fake? Tinatanong ko lang Maliban sa mga hampas ng alon at malamig na simoy ng hangin ay baka siguro yung pagtutur, yun ang educational part. may strukturang nakatayo sa tabi ng dagat na tila nilipas na ng panahon. Ang rest house na ito ay ilang taon nang naabandona, ngunit kahit nilisan na ito ng mga may-ari ay tila namahay naman ang mga kaluluwang ligaw Forward natin na may Parang mayroon dyan mo. Parang palay, parang anino lang na makikita kayo ganyan-ganyan. nakikita raw nila na may aninong palakad-lakad dito at may babae pang nagpaparam Yan, maganda yan yung nag-i-interview siya ng mga tao. At least kahit papaano, yung knowledge na yan ay isang haunted na lugar ay hindi lang nanggagaling sa sarili niya. Kasi pwedeng mangyari, nakakita lang ako ng abandonadong bahay, ako na yung gagawa ng istorya. 'Di ba? Madalas mangyari yon. Katulad yung kay Kuya Red, 'di ba? Ginawa niya ng istorya yon. Na barangay tuloy siya. 'Di ba? At least kahit dito, may magsasabi na ibang tao. Kaya do sa crew din nila Sir Ed, obligadong kumuha sila ng i-interviewin regarding dun sa bahay na yon. ramdam pagsapit ng dilim. Ngunit gaano nga ba katotoo ang mga ito? Though wait lang, disclaimer, nagpaalam kami sa caretaker neto and pinayagan naman kami na mag-film dito ngayon. Sila din mismo, marami din silang mga sinasabing mga experiences nila, so titignan natin kung totoo nga. Dito tayo dadaan sa may likod kasi dito sa harapan is nakasara siya. Actually, yung rest house na to, pagmamayari siya ng isang sikat na artista, hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Hindi ko alam kung ano yung reason bakit inabandona. Basta yung last na balita is nasa Amerika yung may-ari. Tuluyan na nga naming pinasok ang abandonadong rest house, ngunit pagpasok pa lamang namin ay may kakaiba na kaming naramdaman. Hindi ko ma-master yung paglagay ng voice over. 'Di ba? Tinuturuan ako ni Jess Clint Ang creepy Alam mo yung basta ang creepy. Ang turo sa akin, basta voice over ka, then pag may video ka, dapat may sinasabi ka doon sa video. Wag daw akong maglalagay ng dead air yung habang naglalakad Kung halimbawa gusto kong ipakita yung naglalakad, lagyan ko daw ng voice over na ito kami, naglalakad kami. Di ba? Mararamdaman mo. Shit. Ito yung likod niya na part. Ba't ito may kasama? Sasabihin nyo naman, ikaw mag-solo ka. Actually, may mga solo naman ako na ginawa na may kasama ako nung una, then iiwanan ako dun sa lugar, di ba? Hindi, gusto nyo talaga pumunta ako mag-isa dun. Gosh. Pero sa mga fake alala kayo na na nagsusolo sila, kuno. Ito yung noise na yon, ako sa akin pinatong Hindi ko siya pwedeng sabihin na katulad nung kay Jess Clint na nagiging bias lang ako. Hindi kasi pakinggan nyo sa sa right tenga nyo, may parang putol siya May parang putol siya Tingnan mo You know, may pitik siya na parang gumanon, may putol siya Ulitin ko, papatayin ko yung mic ko Pakinggan nyo. Mararamdaman nyo yung putol sa kung naka-headphone kayo
Sa right ear. Okay. Tsaka hindi niya sinabi on video na ano yung tunog na yon. Hindi siya nag-ano doon sa video niya eh. Kasi usually, pagka nakarinig ka ng gano'n, guys, narinig nyo ba yung tunog na yon? Gaganon yan eh. Pero hindi, halata mong ipinatong niya yung ano. Okay. Di ba hindi niya sinabi kung ano yung naramdaman niya eh. Laging parang pag-entrance natin ng mga haunted place, no, may parang pambungad agad. Ayan, so ito yung sala area niya. I could be wrong ha, I could be wrong. Pero sa akin pinatong eh. For me. Simulan na namin ang paglibot sa unang palapag ng rest house at bakas sa lugar na ito na napaglipasan na ng mahabang panahon at naiwan na lamang ang ibang mga kagamitan na nagpapatunay na minsan na ding may nanirahan dito. Bakit ano? Magiging mild nga tayo dito. Kasi Minsan na ding may nanirahan dito. makikita yung ano ni Gold DGO sa braso niya, ang dami niyang cut. Sign ng ano yan eh, ng depression. Diretso na nga tayo doon sa mismong ano. Hindi, yung video niya maganda naman eh. Bumawi eh, no? Hindi, totoo, maganda talaga yung video niya. Oy, baka mali ako dun sa ano ha, dun sa yung katok ha. Malay mo, totoo naman talaga may katok. Oo, malay mo, totoo naman yun. Baka nagkamali lang ako. Anyway, doon na tayo sa mismong ano nga, mismong highlight nung ano nung video. Yung ang gusto ko dito sa ginawa ni Nax, bumabawi eh, no. Ang gusto ko dito sa ginawa ni Goldie G, ganito kasi, yung typical na mga fake ghost hunter. Pag nag-ano yan, ang ginagawa nila, nag-explore lang naman yung mga yan eh. Hindi naman gumagawa ng test yan. Yung magpo-provoke. Usually, yung ginagawa niya, naglalakad lang yan, biglang may kakalabog, biglang may kakapture. Kadalasan, yung mga talagang nag-explore talaga, yung mga legit. When I say legit, no, hindi naman requirement sa pagiging legit na ghost hunter ang kailangan may makuha ka. Kahit wala ka makuha, basta pumunta ka doon, nag-try kang maghanap ng multo ng walang pandaraya, legit na para sa akin yun, kahit wala kang makita. Diba? Usually, ganun yung mga ghost hunter na legit. Yung magte-test sila, magpo-provoke sila, may tao ba dito, may ganyan. Unlike yung mga peke, no? Ang typical na peking ghost hunter kasi naglalakad lang yan, biglang may kakalabog, biglang may makikita sa camera, nang wala silang ginagawa. Ito si Goldie G, kahit paano naman, nakikita mo, di umano, magre-ritual daw siya, katulad niyan. Diba? At least kahit paano, may ano tayo, may purpose. Di ba? Guys, dito yung place na pinili ko kung saan tayo magre-ritual dahil dito nga yung sinasabi nila na pinaka-active na place dito sa rest house. Ngayon, dito ay yung hagdanan and katapat ko yung 3 kwarto. Dito natin sisimulan yung ritual. So ito, meron tayong 3 kandila and sisindihan ko siya. Kasama mo, dapat dinideklara din yun eh kung nasan yung kasama mo eh. Diba? Katulad nung unang reaction ko doon sa video niya, kailangan ideklara niya kung nasaan yung kasama niya. Kasi kanina, diba, may kasama siya na nagvi-video sa kanya. Kapag hindi mo dineklara yon kung nasan yon, may room para magduda. Hindi ko sinasabing peke na agad to, pero may room para magduda. Kung hindi namin alam kung nasan yung kasama mo. Ayan. So yan, nasindihan na natin yung 3 kandila and sisimulan ko na yung... Or meron ka man lang sanang isang camera na wide angle na nakikita ka. Ritual. Spiritu.
Kinabahan pa ako doon. Busy. Natumba. Wait lang. And morturum vocamus e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum vocamus e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum e presentia tua cognoscatur. Spiritum morturum e presentia tua cognoscatur. Actually, kung totoo man yung orasyon niya na yan, ano, kung totoo man yun, dapat biniblip mo yan eh. Kung totoo man yan, ano, kasi gagayahin ka ng mga batang nanonood sa'yo eh. Malay mo, totoo yung ginagawa mo, tapos gagawin din ng mga bata yan. Delikado. Diba? Spiritum morturum e presentia tua cognoscatur. Mara, no? Tignan natin ito. May akyat din ng kasama niya, no? Kung lakas ng kalabog. Ikaw na ako makiko. Narinig mo yun? Sa baba. Yeah. Talaga sinabi niya sa baba siya, no? Nasaan ka na? Hindi sa baba. Na-expert ko naman sa baba. Nasa baba daw siya. Anong ginagawa niya sa baba? Nasaan ka na? Talagang ano eh, nag-e-explain siya kung nasan yung kasama niya, eh, no? Hindi sa baba. Na-expert ko naman sa baba. Nag-explore ka? Vlogger ka rin ba, kuya? Anong channel mo? Dito na nga ay nabalot kami ng takot at nagulat sa pangyayari dahil hindi namin maipaliwanag kung bakit nagsara ang pintuan ng mag-isa. Ako kaya ko i-explain. Makikita dito sa video na sarado ang mga pintuan at napaka-imposibleng mabuksan at makapasok ang hangin. Ito kasi sliding eh. O tama, Kaya totoo yan. paano kaya ito nangyari? Halika dito. Dito. Paano yun nangyari? Kasamahan mo yung nagsara. Ano yung nakapagpaisip sa akin na gano'n? Nakasamahan niya yung nagsara. Halikot ng pusa ko eh. Titingnan ko anong kinakalikot eh. Ito ha. Ito objective ang sasabihin ko. Kasi dito ma'am, di ba nagre-ritual ka, no? Scripted yung pag-akit ng kasama mo eh. Yung pagsara na yon, unless na sumigaw ka, dapat hindi ka aakyatin ng kasama mo nun. Kasi busy siya sa pag-e-explore niya sa baba. Di ba? Di ba sana ko sumigaw ka, ay ano yun? Aakyat talaga yung kasama mo nun. Pero ito, yun nangyari dito. Tignan natin ito. Saktong-sakto nakaantabay na yung kasama mo eh. At isa pa, no? Paano ko nasabing kasama mo rin yung nagsara niyan? Kasi dito, ma'am, ano, magiging objective ako, ha? Supposed to be, pagka may iimbestigahan ka, uncut dapat yan. Uncut yan, dapat dala-dala mo yung camera, diretso ka dyan, ang uncut. Tsaka nakaharap dapat yung camera. Pero naobserbahan ko kasi dito, slow motion natin ha, habang dinadakot mo yung camera,
Boom. May cut eh. May cut yung camera mo, ma'am. Now, ano significance ng cut na yon? Yung gap between do sa kinat mo tsaka dyan sa pagharap ng camera, pwedeng anong nangyari after isara yan, bumaba itong kasama mo at on cue, magsasalubong kayong dalawa. I'm not saying na ganun yung nangyari, ano, pero bakit kailangan i-cut? Pwede naman continuous shot eh. Ano yung naging dahilan? Bakit kailangan mo i-cut? Tinan mo ha? Boom. May cut eh. Valid yung observations ko na pwedeng may nangyari doon. Hindi naman ako sigurado na ganun talaga yung nangyari, pero may cut eh. May room para magduda ako. Diba? Hindi nyo ako hindi nyo ako masisisi. Now, sasabihin ng iba, nandun ka ba Eka para sabihin mo na dinaya nila? Ako naman magtatanong sa'yo, nandun din ba kayo para sabihin sa akin na hindi siya nandaya? Parehas lang tayo. Dahil parehas lang tayo na wala doon, parehas tayo may karapatan na magbigay ng sasabihin o komento dito sa napanood natin. Kaya inuulit ko, kung kayo ay naniwala doon, di ba? Go ahead. Suportado ko kayo. Pero ako doon naniwala. Kasi may cut. Sabihin nyo, yun lang ang dahilan mo. Oo, may room yan eh. Paano kung halimbawa pagdakot niya ng camera na yan, yung cut na nangyari na yan, eh, nag-reenact uli sila. Pwede mangyari yun. Hindi ko sinasabi nangyari yun ha, pero pwede. Diba? Kaya sa akin, kung idideklara niyang paranormal yan nangyari na yan, hindi sapat yung evidence. Kulang. Para ibigay. Hindi ako nagiging perfectionist. Nakita niyo may dumaan dito, yung i-rewind nyo, banda dito. Pero pusa ko yun ha, nagtumakbo eh. Hindi ako nagiging perfectionist, pero wala tayong magagawa, may cut eh. Contaminated yung experiment eh. 'Di ba? Hindi siya valid. Kasi may room para magduda doon. Na ako, ipipilit nyo na naman na totoo yan. Go ahead, suportado ko kayo. Pero ako hindi ako convinced. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.